Ang tanong, bakit nga ba? So you tell me again. So you tell me kung nakamura ba kayo. So ito yung variation ng prices kung saan ba kayo nakakategorize. Kasi pwede namang retail kasi gagamitin nyo lang sa bahay ninyo. And then wholesale kung gusto nyo medyo benta-benta, ganyan. And then distributor kung talagang medyo gusto nyo na siyang eventual. So ito, double purpose. So diba, sa mga nanay, kahit mga senior citizen, ayan, sa mga retired, sa may mga nakukulangan sa kinikita nila ngayon. Bilang nagtuturo, gusto ko mas maituro ko pa sa inyo kung paano kayo makikita ng mas malaki. So, bakit nga ba? You tell me. So, I will now tell you kung paano talaga kayo kikita dito. Kikita nga ba kayo? Makakatipid nga ba kayo? So, eto, meron akong ni-reading costing dito. Sana makatulong sa inyo kung paano i-compute yung puhunan at paano kayo tutubo. So, eto, double purpose. Kanina, pinangtimpla ko. So, ngayon, pangturo ko. Dito natin makikita yung prices. So, retail, wholesale, at saka distributor's price. So, eto yung variation ng prices kung saan ba kayo nakakategorize. Kasi, pwede namang retail kasi gagamitin nyo lang sa bahay ninyo. And then, wholesale, kung gusto nyo medyo benta-benta, ganyan. And then, distributor, kung talagang medyo gusto nyo na siyang eventual. Ayan, gusto nyo nang bumili ng maramihan, ganon. And syempre, kapag maramihan ang binili mo, mas mababa yung presyo mo. And, eto yung mga prices. So, ayan. Sa 6 liters, ang price ng retail ay 106. Ayan, sa wholesale naman, ang price ay 102. And then, sa distributor naman, ang price ay 91 pesos. So, ibig sabihin, yan yung puhunan mo sa materyales. Sa materyales pa lang yon. Dito pa lang yon. Ito yon. Ito yung material. So, 106, 102, 191. And then, syempre, yung ginamit natin kanina, meron tayong mga bote at mga stickers. So, ito naman yon. So, yung bote naman, kasi 6 liters siya, so 6 pieces. Ayan. 5 pesos ang isa. Ayan, 5 pesos. Makakabili ka ng 5 pesos na bote na ganito, 1 liter. Ayan. So, times natin sa 6. So, 30 pesos yung magagastos natin sa bote. Ayan. So, ayan. I-add natin yan dito sa 106 at saka sa 30. Kung dito naman tayo sa wholesale, meron din naman siya. Ayan. So, i-apply natin sa lahat ng mga category ng ating customer. So, meron naman tayong sticker naman. Sticker, label. Ayan, 2 pesos. So, hindi ko siya nalagyan. Lalagyan ko siya ng sticker. Ayan. So, eto yung sticker. Ayan. So, 6 pieces din syempre yung gagamitin natin. Yan, yung ginamit ko kanina. Eto yun. Ayan, 6 pieces. Yan. At ang isa ay 2 pesos. Ayan. Kung meron naman kayong printer sa bahay ninyo, pwede naman kayo na yung mag-print. Mas mababa pa yung mako-costing ninyo, yung magiging puhunan ninyo. Pero dito, ginamit lang natin yung 2 pesos. So, 6 times 2, 12 pesos yung magiging cost ng sticker ninyo. So, yan. So, i-add natin. Yan lahat yung magagastos natin. From raw material na 6 pesos, meron tayong bote na 30 pesos, and then, meron tayong sticker na 12 pesos. So, yan. All in all, meron tayong 148 pesos na ating puhunan. Costing. Ayan. So, ayan. So, ayan. Costing natin, lahat-lahat na magagastos natin ay 148 kapag retailer ka. And then, kapag wholesaler ka naman, 144. And then, kapag distributor ka naman, 133 yung magagastos mo. And then po, i-divide natin yan sa 6. Kasi 6 yung magagawa natin, 6 liters, para makuha natin magkano ba ang puhunan ng 1 litrong ganito. Magkano ba yung puhunan natin sa isang ganito? Yun yung kukunin naman natin ngayon. So, i-divide natin sa 6, yung puhunan natin na sa whole. So, magkakaroon tayo ngayon ng puhunan na 24.67 pesos per
liter. So, 24.67 pesos per liter. So, ayan, di ba? And then, sa wholesaler naman, meron tayong 24 pesos. And then, sa distributor naman, 22.17 pesos ang isang litro. So, makikita ninyo, nagbabari siya kung anong category kayo. So, eto na yung puhunan. Bawat isang litro, magpupuhunan ka ng 24 pesos, 24 or 22 sa isang litro. Ang tanong, bakit nga ba? So, you tell me again. So, you tell me kung nakamura ba kayo sa gamit ninyo sa bahay. 'Di ba? So, 24 pesos per liter. So, napakamura niya. Compare sa bibili pa talaga kayo sa mga supermarket. Magkano ba ang isang litro sa supermarket? 'Di ba? 75. And then meron naman sa mga market natin, sa mga wet market, meron mga 35, ganyan, 40 pesos. So still nakamura ka pa rin. Ang dali-dali naman yung haluin. Kaya okay lang na kung ikaw na lang yung magtitimpla, sobrang nakamura ka as retailer. Kung paggamit mo lang siya. And then, as wholesaler naman, 24 pesos. Ayan, mura pa din siya. So, pwede mo pa rin siyang ibenta ng 30 pesos din yan. And then, 35, sorry. And then, pag distributor ka naman, 22 ang puhunan mo. So, yun. And then, kunin natin kung magkano ba ang pwede mong tarik. So, you tell me. So, again, I'll tell you. Ayan, gamit tayo ng SRP. SRP natin, selling suggested retail price. So, pwedeng 35, 40, ganyan. Pero, ang assumption natin, ginamit natin is 35 pesos. So, 35 pesos sa market, makakabili tayo ng ganito. So, benta natin ng 35 pesos. Ang puhunan natin ay 24. Ayan, ito yun. Ayan, 35 minus 24 is 10.33 pesos per liter. SRP natin ay 35 pesos and then ang puhunan natin ay 24.67. Kaya, makukuha natin ang tubo, ang profit natin sa isang litro ay 10.33. Ayan, 10.33. Meron na tayong kita na 10.33 dito if mabibenta natin siya at makuha natin siya ng retail. If wholesale naman, 11 pesos yung magiging tubo natin. If distributor ka naman, magiging 12.83 yung magiging tubo mo. So, hindi na siya masama. So, hindi siya masama. Napakalaki pa niya, diba? Yan, para makuha natin kung magkano ba yung overall na profit natin out of dun sa 148 sa costing natin. Yung sa lahat na puhunan natin. Diba? 148 kanina, 144 at saka 133. Magkano ba yung kabuuan na tutubuin natin? So, ang kabuuan na tutubuin natin ay 61.98. Ayan. So, 10.33 per liter times 6. Yung na-yield natin. So, 61.98, 66 pesos at saka 76.98 pesos as distributor. So, malaki siya. 78, 76, pag nabenta mo lahat, makakabili ka ulit ng another kit. Konti na lang yung idadagdag. So, ganun siya. Very feasible siya. Very profitable siya if dito sa 6 liters na yield. So, hindi na tayo o hindi na kayo lugi dito. Dali-dali lang naman. So, konting halo-halo lang yun. Tapos, magbibenta mo na. So, ganun siya ka-profitable. So, 6 liters. Ayan. So, papakita ko sa inyo kung magkano naman ang costing kapag 50 liters. Yung talagang negosyo na. So, yung talagang gaganatin mo ng bilang negosyante. So, kanina, 6 liters yung kinostingan natin. Siyempre, bilang nagtuturo, gusto ko mas maituro ko pa sa inyo kung paano kayo makikita ng mas malaki. Siyempre, para mas kumita kayo ng mas malaki, dapat medyo malaki rin yung bibili ninyong cake. So, eto yon. So, meron tayong 50 liters na yield. So, eto yon kanina. So, eto yon 50 liters na yield ng ating Wow Instant Cake. So, tignan ninyo yung difference kung magkano yung kikitain ninyo. Bibili kayo ng 6 liters. Kasi yung 6 liters, pang bahay lang din naman talaga. Sa pang personal use. Pero, if talaga ininegosyo nyo siya, so might as well, bumili kayo ng 50 liters. Para
isang timplahan lang din. Kasi yung 6 liters, maraming timplahan yan po. Puro 6 liters yung ginagawa. So, pagka marami ka ng customers, syempre, establish mo naman talaga yan. So, pili ka na ng 50. So, eto na yon. So, 50 liters, ang pricing niya, so 663 yung price niya kapag bumili ka ng 1 hanggang 20 kids. Ayan. And if wholesale naman, 21 kids pataas. So, yun, 642 yung magiging presyo mo. If naman, distributor, ang presyo mo magiging 589 ka. So, medyo mas maganda yung prices ng konti kapag medyo bulk yung binili mo. So, punta tayo sa costing, no? So, eto yung raw mat pa lang. Ayan, raw mats. Yan, 663, 542, 589. So, eto pa lang siya. So, eto yun. Yung 663, 642, and 589. So, raw mats pa lang siya. Wala pang bote. And then naman, eto yung bote niya. Since 50 liters yung gagamitin natin, dapat 50 rin yung bote niya. So, yan. So, 50 pieces. I-multiply natin into 5 pesos. Yun yung price per bottle. Meron tayong 250. Ayan. And then, sticker label. So, 50 pieces din, of course. Ayan. So, meron tayong 2 pesos na costing each sticker. So, 100 pesos ang costing natin sa sticker. So, i-add up natin yan lahat. Sum up natin. So, ayan. So, i-add up natin 663, 250, 100. So, ang magiging total niya na costing natin, yung pinaka-premium natin, ay 1,013 pesos. 1,013 pesos. Yun sa retail. And then, if wholesaler ka naman, ang magiging puhunan mo ay 992. And then, if distributor ka naman, ang magiging puhunan mo ay 939 pesos. So, yun. So, you tell me, paano ba makukuha ang puhunan per liter? Diba? So, magkano naman ang per liter nito? So, kung 50 liters ang titimplahin natin. So, let's go! So, 1,013 divided by 50 pieces. Ayan. So, it will become 20.26 pesos per liter. So, kanina, nung nag-6 liters tayo, ang costing natin 24. So, kapag pala 50 liters ang binili mo, ang magiging costing mo, 20.26 per liter as a retailer. Ayan. And then, if wholesaler ka naman, ang magiging costing mo, 19.84. And then, kapag distributor ka naman, mas mababa siya, magiging 18.70. So, nakikita ninyo, ganun yung galaw niya. Kapag mas bulky yung binili mo, mas bumababa yung costing mo. Ayan. And then, try natin kung magkano naman yung magiging profit natin. So, ayan. So, meron tayong assumption. Ito yung suggested retail price natin. Right? Ito naman yung medyo prevailing price sa ating market. So, 35. Okay, mura na yan sa labas lang yan ng supermarket. Pero if bumili ka inside supermarket, mas mataas yung price niya. So, 35 pesos. Pare-pare siya. 35 pesos yung assumption natin sa suggested retail price natin. Yan yung bentahan natin. Kung magbenta na tayo, yan yung presyo natin. So, and then, i-minus natin din sa puhunan. So, ito yung puhunan. Yan yung gastos natin. Ayan. Ito ngayon, yung magiging profit natin. So, 14.74 yung magiging tubo natin sa isang litro. So, ang laki niya. Kanina, nung nag-6 liters lang tayo, 10 point something lang yung kanyang kita. Pero, nung nag-50 liters tayo, lumaki yung kita niya. As a retailer. Pero if wholesaler tayo, ito yung magiging kita niya per liter. And then, if naman distributor tayo, mas lalaki yung kita natin. Magiging 16.22 per liter. So, yun. Per liter yun, And then, i-sum up natin, i-total natin, yung lahat ng kikitain natin, pagka na-benta na natin lahat. If mabenta na natin lahat, 50 pieces na 1 liter, ang magiging total niya ay 737 pesos under
retail price. And then, if naman wholesale, magiging 758 yung magiging kita natin. And then, if distributor naman, price ay magiging 811 pesos ang kita natin sa isang kit na ganito. So, diba, no? So, napakalaki na. Namuhunan lang tayo ng 939 and then, kikita tayo ng 811. Namuhunan tayo ng 992, kikita tayo ng 758. Namuhunan tayo ng 1,013, kikita tayo ng 737. So, kung ipi-percentage mo siya, kung ilang percent ba yung kinikita natin, sa retail, kikita tayo ng 73% out of sa puhunan natin. And then sa wholesale naman, kikita tayo ng 76%. And then sa distributor, ay kikita tayo ng 86%. So, hindi na siya masama. Para kumita ka ng 86%, napakalaking bagay na yun. So, diba, sa mga nanay dyan, sa mga kahit mga senior citizen, ayan, sa mga retired, ganyan, and then, kanino pa, dun sa may mga nakukulangan sa kinikita nila ngayon, kahit employed kayo, pwede nyo naman ba itong gawin sa bahay, after work, pwede siya, or kapag nanay ka naman, kapag tulog yung mga bata, pwede mo siyang gawin. Kahit sa gabi mo siya gawin, pwede mo siyang gawin. So, napakadali lang po. And if naman, senior citizen, kayang-kaya nyo pa kung maghalo. Kasi napakadali naman. Ayan. And, hindi masama yung mga kita natin dito. At eto po, mga mga actual, na eto po talaga yung kinikita ng lahat ng mga customer ng Extreme Boost Corporation. Proven po na ito po talaga yung kita nila. Kaya, talaga namang bumabalik sila para bumili, para magbenta. So, kayo dyan na nasa mga tahanan ninyo, sa mga gustong mag-try, huwag po kayo matakot. Kasi I assure na kita po talaga kayo dito. Ayan. And, yung strength nito, lagi po itong ginagamit. Kung ninegosyo nyo ito, laging ginagamit ang dishwashing liquid. Parang wala naman po tayong makikitang tahanan or establishment na hindi gumagamit ng dishwashing liquid. So, lahat po halos nasa paligid natin gumagamit ng dishwashing liquid. Kaya, marami po tayong market. At hindi po ito mahirap ibenta. Hindi mo po siya kailangan mas marami kang salita para ibenta. So, kailangan mo lang i-inform yung public na meron kang ganito. Inform yung friends mo, mag-post ka sa Facebook na meron kang bentang ganito. So, that's it. So, ang dali-dali lang po talagang gawin ito. Kahit mahihain ka, hindi po mahirap to ibenta. Hindi katulad ng ibang mga produkto na ang dami mo pang sasabihin, aaralin mo pa siya kung paano mo pa siya ibenta. So, ito po, sobrang bilis lang niyang ibenta. Kaya, talagang marirecommend po sa inyo bilang nanay, bilang trainer, napakadali niyang gawin. So, bilang nanay, napaka-economical niya, napaka-profitable. So, yun po. Sana natulungan ko kayo. Sana lahat ng mga kapapanood dito. Sana nabigyan ko kayo ng konting idea kung paano po kayo kikita kahit paano. Ayan. And if mapalaki nyo to, mas maganda po. And yun. Salamat po. And sana, abangan nyo pa po yung mga susunod na mga content ko about how to make products out of Extreme Blooms Corporation po. And yan, sana mag-subscribe po kayo and mag-follow po kayo sa page ng Extreme Blooms Corporation and sa YouTube channel namin, Extreme Blooms Corporation po. Please subscribe and click the notification bell para po kapag meron akong bagong mini training content, mapapanood niyo po at mas matututo kayo. So, sana po marami kayong natutunan and before ako mag-end, iwanan ko lang po kayo ng isang inspiration na ang bawat tagumpay o ang lahat ng ating tagumpay ay regalo sa atin ng Diyos. Kaya naman, dapat natin ibalik ito sa paglilingkod sa Kanya. So, magandang araw.